Mga bossing, umpisahan ho natin itong talakayan. Dito po, oh, ayan. Isa-isa na po silang pinapatawag ng National Bureau of Investigation, mga bossing. Dahil po ito, mga bossing, doon sa narinig po nating banta ng ating Vice President. Sabi ni Nanay Pambansang Nanay Mark Ramos, wag mo kong lampasan. Ay, hindi po natin nalampasan yan. Na-shoutout po natin yan. No? Si Luke na watching from Oman. Dahil po doon sa banta ng ating Vice Presidente sa tatlong individual, at ito pong individual na to ay hindi mga kagaya nating tao na kumbaga normal o simpleng tao. Ito po ay presidente, asawa ng presidente, at House Speaker po ng Kongreso, mga kababayan. Nako. So ngayon, mukhang ang Vice Presidente, mga boss, ay walang balak dumalo. Bakit ho? Kasi mukhang nabuko na meron ho yatang pa-party ng December 11 na magaganap po ng alas 11 ng umaga, Thanksgiving party daw po, mga kababayan. No? Para sa mga media. Ang alam ko medyo inis si Inday Sara Duterte sa mga media eh. Pero biglang nagkaroon ng pa-party, mga boss, ng December 11. At ito po ay parehas po ng petsa, no? At isang oras lang makalipas doon sa oras po na itinakda ng NBI sa pagpapatawag po sa kanila upang tanungin, imbestigahan kung bakit nasabi ng ating Vice Presidente yung ipapategi ang Pangulo. Ipapategi si Martin Romualdez, ipapategi si First Lady Lisa Marcos. Mga boss, ano kaya yung pa-party na yun? Biglang nagkasadyaan para merong dahilan na hindi makapunta kasi nga daw po hindi pinayagan ng NBI yung hinihiling nila na nabigyan sila ng advance questionnaire. So ngayon, mga kababayan, hindi naman po ligtas, no? Yung mga ibang individual na nandoon po sa press conference, yung Zoom na press conference ng ating Vice Presidente, na ako po naniniwala, mga bossing, Chief Amo, sir, na organized po talaga yon. Biruin mo, halos 40 hanggang 60 na mga vloggers yung nandoon sa loob ng Zoom na yon. Tapos sabi nila, wala naman, hindi naman to organized. Nando po, nakita ko si Maharlika doon, may patanong-tanong pa no? Inilive po yun, mga kababayan, nung ibang mga nandoon sa loob ng pagtitipon na yun. Na, alam ko naman po, mga boss, talagang, kumbaga, sinadya na ipanood po sa mamamayang Pilipino. So ngayon, mukhang hindi dadalo ang Vice Presidente. Ang maiipit na naman po, mga kababayan, yung mga vlogger, kagaya po nung sitwasyon na nangyayari po sa Kongreso, mga bossing, na sino po yung mga naiipit? Yung staff po ng Vice Presidente. Ngayon, medyo nakakadalo-dalo na siya no? Kasi naramdaman niya, ay, pwede pala akong mag-angas-angas dito sa Kongreso. No? Pwede ko pala silang manduhan kahit papaano. Pero yung mga ibang kongresista ho natin, mga kababayan, hindi din ho pumapayag na si Vice Presidente mag-angas-angas doon sa Kongreso. So ngayon, ipit na naman po itong mga tao na nasa paligid ni VP Sara. Basahin po natin. Express Secretary Trixie Cruz Angeles attends NBI probe on Sara Kill remarks. Ayan. Former Press Secretary Trixie Cruz Angeles on Friday appeared before the National Bureau of Investigation in response to its subpoena, no? Regarding Vice President Sara Duterte remarks that she ordered someone to kill President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Which is yun po lahat, mga kababayan, ang narinig natin. Uy, may nagpapaalam. May nagpapaalam. Ano naman paki ko kung unfollow ka? Di mag-unfollow ka. Bakit nagpapaalam pa para matawag yung pansin namin? Para, uy, iiyak si Mark Ramos kapag nag-unfollow ako sa kanya. Iiyak si Mark Ramos kapag unsubscribe ko siya. Ha?
nag-e-expect kayo na mapipikon nyo ko? Kahit mag-unsubscribe ka, na mag-unsubscribe, magtawag ka pa ng mag-unsubscribe, wala kaming pakialam dito, no? Ang pakialam namin dito, etong mga hinahangaan nyo, unti-unti nang nalalagas, unti-unti nang nalalasog, no? At hindi karapat dapat dito, yung mga DDS, ikinahihiya namin kayo, no? Na parte ng Pilipinas. Baka akala nyo, proud kami sa inyo. Baka akala nyo, uy mga DDS, nag-subscribe naman kayo dito. Hindi. Dahil dito sa mga pinaggagawa ninyo, ikinahihiya namin kayo. Baka hindi nyo alam. Ayaw namin matatawag, uy, kaibigan yan ng isang DDS. Ayaw namin. Ayaw namin nun. No? Kaya yung pagpapaalam mo, ang talo na. Akala mo naman, napaiyak mo kami nun. Ayan, ito ang mga umiiyak talaga, yung mga idolo ninyo. The NBI is investigating Duterte, no, for alleged grave threat in relation to the cybercrime prevention. Akala ko ba si Vice Presidente kayang-kaya niyang ipaliwanag at alam na alam niya yung mga isasagot at alam na alam niya yung mga sinasabi niya kung makakasuhan o hindi makakasuhan. Pero bakit mukhang ang aga-aga pa lang, wala pa sa December 11, mukhang nag-aalibay na ho ang ating Vice Presidente. Baka naman, napagtanto niya na mukha talagang malabo na mailusot yung mga sinabi niya na pagbabanta po sa ating Presidente, sa asawa ng Presidente, at sa pinsan ng Presidente. No? The NBI is investigating Duterte for alleged grave threat in relation to the Cybercrime Prevention Act 2012 and possible violation of the Anti-Terrorism Act of 2020 following her alleged kill order against the President, First Lady Lisa Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Eduardo Buencuchillo, nako, akala mo tunay, hintayin mo na Mark Ramos kung mangyari ang nasa utak mo. Ano daw yun? Alin yun? Ano yung mangyayari? ICC? Palapit na ng palapit. Di ba ang sabi ninyo, si Kibuloy, sabi ka nang sabi, Mark Ramos, mahuhuli si Kibuloy. Ano nangyari kay Kibuloy? Hindi lang kayo makapag-antay, di ba? Nainip lang kayo eh. Pero ano nangyari kay Kibuloy? Sok pa sa oblo. Di ba? Si Tebes ninyo na isa ding hinahangaan. Alam ko yung mga hinahangaan nyo, alam ko yung mga iniidolo ninyo, yung mga mahilig magtago. Alam namin ho yan. Si Tebes, pag uwi ng Pilipinas, siguro mga isang buwan na lang yan, uuwi na ng Pilipinas, rekta din sa oblo. Di ho ba? Dating Pangulong Duterte, mamaya pag-usapan natin yung ICC. No? Dahil inihiling na din po ng mga kongresista na mas magiging matibay ang ating justice system kung meron tayong backup na ICC. Pag-usapan natin yan mamaya para mas lalong lumaglag ang inyong mga tuka. Ano pa dito? Tuloy pa natin to. Meron pang karuktong to eh. Ay nako. Alam ko madami ho silang vlogger doon mga kababayan. Madami ho silang nakita ko. Sino si Trixie Angeles? She was initially set to appear before the Bureau on November 29 but this was rescheduled on December 11 upon the request of her camp. Cruz Angeles was appointed her presidential blah blah blah. She quit from history na lang yan ni Angeles mga kababayan. Alam niyo po, ang nakikita ko ho dito, mga bossing, no? Si Attorney Trixie Cruz Angeles, malamang yan magpaikot-ikot para mailigtas ang Vice Presidente doon sa kanyang mga sinabi. Pero yung mga vloggers ho na ibang inimbita din, yung mga nandoon, ay nako, diyan malalaglag ang ating Vice Presidente, no? Kasi yung iba dyan, matatakot, kakabahan na Sasabihin na po yung totoo. Talaga po na in-schedule po ito
2 linggo o 1 week na po, in-schedule po ito eh, na talagang may pagtitipon po at ganun nga po ang gagawin. Mabubuko lahat yun. Ano ho? Tapos sabi, bakit ka umattend dyan? Gusto mo din bang sumali doon sa pagbabanta ng Vice Presidente? Ay, hindi po. Nasabihan lang po ako, may 2,000, 3,000 pesos po kapag ka umattend doon sa Zoom meeting. Baka lang. Di ba? Yan yung mga posible eh. Oh, diyan posibleng magkalaglagan. Ito si Trixie Cruz Angeles, alam naman natin mga kababayan na lawyer yan, abogado yan. Kung ano po yung mga nakikita nyo na ginagawa ni Lopez doon sa Kongreso, pinapaikot-ikot niya yung kanyang sagot upang sa ganun, mailigtas ang Office of the Vice President na sagutin po yung mga resibo, yung mga paggamit ng confidential funds, malamang sa alamang ganito din po ang gagawin niyan, no? Pero yung mga vlogger, yun medyo mahihina po yun. Ano? Mahihinang mga magpaliwanag yun, mahihinang mga lumusot yun. Oh,